Bangsamoro 101, mga konkretong kaalaman tungkol sa makaganapan at talakayan ng mga mambabatas na binubuo ng membrong Bangsamoro Transition Authority ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Mga usapin tungkol sa kahalagahan ng bawat posisyon na bumubuo ng istruktura ng parlamento ng autonomong rehiyon ng Bangsamoro. Magpapaliwanag ng bawat batas na naisumiti upang higit na maunawaan ng mamamayang Bangsamoro. Magsusubaybay sa mga bawat hakbang ng mga mambabatas bilang mahalagang bahagi ng progresibong pag-angat ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bangsamoro 101, hangad po naming maibahagi sa lahat ng ating mga kababayan. Mula dito sa Maguindanao, makapaghatid ng impormasyon tungkol sa Bangsamoro Parliament, maging sa loob at sa labas ng BARM areas, buong Pilipinas at sa lahat ng naaabot ng ating programa. Bangsamoro 101. Bangsamoro 101 ay hatid sa inyo ng BTA Office ni MP Rasul Y. Mitmog Jr. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Araw po tayo ngayon ng Thursday and it's July 8, 2021 at welcome po muli sa ating programa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah sa mga lolotano, mga pagaritano, sa mga babaling sa Cotabato, sa mga Maguindanao, agusi sa Island Province, especially sa Lanao del Sur. Ayun, at binabati natin ang mga kababayan nating Bangsamoro na patuloy na tumatangkilig at nakikinig sa programa nating Bangsamoro dito sa radio station natin, 107.3 Magnet FM. Welcome po sa ating programa at ito po ay handog sa atin ng ating butihing parliament member from the office po ni BTA Office of MP Attorney Rasul Mitmog Jr. Yes, Bangsamoro, mga mahalagang talakayan at impormasyon tungkol sa Bangsamoro ng Transition Authority ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kaya samahan niyo kami sa loob ng isang oras upang mapag-usapan natin ang mga kaganapan ng mga mangbabata sa Bangsamoro Transition Authority at ng office ni MP Rasul Y. Mitmog Jr. Yes, at kami po ang inyong makakasama sa loob po ng isang oras. Ako po si Norain Ibadlambitan. At ako naman po si Abdullah Sismonte. At inyong lingkod, Harun Sakila. At ito ang Bangsamoro 101. Alright. Talagang energy na Yes. energy ang aking mga co-host and alhamdulillah at At kompleto ako'y tayo. babawi dahil kahapon wala ako dito. I'm back. Oo. Kailangan ka talagang bumawi, partner, dahil na-miss ka ng ating mga viewers, no? Maraming Oo. salamat, partner. At Kailangan natin maging energy parati para sa Oo. mga listeners natin at viewers natin, mga partner. Opo. At salamat po sa lahat ng mga nanood sa atin na hack Tama. kahapon. Naging maganda yung talakayan patungkol sa BTA, Parliamentary Rules. At bilang pagpapatuloy ay yun din yung tatalakayin natin ngayong araw, inshallah. At King, na-miss ka namin. Yes. Okay, tuloy-tuloy pa rin yung usapin tungkol sa BTA rules. Opo, at hak isa-isahin natin yan. Mbabay doon tano ikambityala tanulon kando tano mausay sa mapya. Uway niya may malanat para Ngayon ba? klaro. Alhamdulillah. Nya tumoy malanat, manabon sa mga bityala no mga matuwatila na apya sadtak na umbaloy bu na kaludan. Maso na kwasok katigang ko. Oy, may tuwa sa katiganan Maso kakagay. na kwa. Uy, so nya ba, mga kahanda tano kano niya ang programa tano na kapangagi. Kapangagi. Sa kapangagyan tano, kasabutan tano sa mga bityera saya, sa mga usayan
sa gobyerno tanoy manto labi-labi ron so mga bityara kipantag ko mga pangalabakan o mga parliament member tano so mga mapuro tano ka ang tano mamukilay ang tano kakinag so unto na irakiran mambu ag nga pasad pangalabakan para ko rektano ang mga madakalataw king. Yes, sumpat na so kay Ma'am Ain, sabab sa gito ke bityara tanogi mga BT rules ago parliamentary rules na upama na orasyo sunggay kano sa oras imanto gawe live kami sa studio kami 107 Magnet FM na banyo derenon sa live streaming kami mga bubu kami amami dato na si tano kakinag o ana radio station na na sa 107.3. Uy. Yes, Hak? Na niya kumanggad sa pa sa programa tano niya, mga topic tano niya siya na gaining bagkogat na makin kayaw ba? Kayaw. Kayaw. Bangilo ti kapyanin. Pangilo ti kapyanin. Inshallah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Uy, kagina mapyage din niya, kanto ba, pamakadsa sampayata no. Subityala siya sa parliament, BTA niya, na makapasampay nami sa lakano. Kagina adnato na digid makadsampaya sa mapya so mga katigan ataw kangani-nganin galabakan o mga mapulutan no nasabab ko giya a programa tano napkirampay Amerikano sa mapya giyad ni kap kausarami ko basa tano pagkagamit kami ron sa basa Iranon Maranaw Maguindanao Tagalog ago English amay na naman pagpadtanuron kagiyad ni ukit yan ni pinakamapyaw na ukit kirampay na Amerikano kung nganinganin ang mga bityara sa BTA Tanog. Hak and King? Alhamdulillah. Sa aming mga viewers and listeners, no, walang sawang magsuporta sa amin. So samahan niyo kami ngayong araw at pag-usapan ang BTA rules and parliamentary rules po. Okay. Yes. Continuation nung kahapon, mga Yes. partner. At sige, yayain natin yung mga nanonood sa atin from mainland to island at sa labas ng BARM areas. Okay. So babatiin ko muna yung from KSA, si Ma'am Noria Aloya. So nanonood po siya ngayon sa KSA. At yun ang kagandahan din nito, King and Hak, napapanood tayo ng mga kababayan din natin sa overseas, sa Middle East, no, sa ibang bansa, at sila mismo ay naa-update kung ano na ba yung mga kaganapan at mga pangyayari dito sa ating pamahalan, dito sa BARM. Oo, partner. Ang nakikita ko talaga ng magandang epekto nito sa mga kababayan natin na sa ibang bansa, no? Kahit nasa malayo sila na maaari silang maging update sa mga kaganapan dito sa parlamento. O dito sa Bangsamoro. Okay. Opo, nto ba, so mga pagalitan no, lusilan sa liyo na ingad na di nilan mapangantok o ngindan igkatamanan, ngindan iganggula, kaginanyadan sunyaba, abang sa Moro 101, napakapasampay tano sa kanilang sa mapya. Apyapan dinog gelay, dinog akinig sa radyo, santo niya nung maakutika, na mapakay, maka-replay no, mapakay ga-rewind. Mailay na sa baluman kagin na Facebook live streaming tano niya nagkapakaya papalumanan sa tamambo na adamon siya sa YouTube tano naka-download bumbay niya ba inshallah nalangon no mga bityala siya ba na ka ilayron ro King. Inshallah. Alright, so magre-recap tayo. Okay. Magre-recap tayo. So, ngini mga nangambityalan tanong sa Cagayan to, yung mga naging talakayan po natin, at kung saan nakasama po natin ang ating Supervising Political Affairs Officer 3 ng BTA office po ni MP Attorney Ras Mitmog na si Ma'am Almira Alonto. Maraming salamat kay Ma'am Almira at sa lahat ng mga kasamahan natin dyan sa opisina. Nanonood sila. Binabati natin sila ng isang napakagandang umaga at nagpapasalamat din tayo sa kanilang suporta sa ating programang Bangsamoro 101. Ayan, so parang may nakikita na ako sa ating mga messages. Ano na ba sabi niya ang kalagayan ng BTA? Maraming salamat sa pabuena manong interesadong katanungan mula kay Nes Sabdula Gyamandal. Maraming salamat. Oo. Alhamdulillah. Sisingit ko lang ito, Ma'am Ino. Babanggitin natin yung sino nanalo. Sige. Sige. Oo, kasi nakatoka pala ito sa mga winners. Kaya nga. Oo. So sige, ang nanalo po yung Tuesday, July 6 ay si Rowena Ibrahim pa rin. Siya po ay nakasagot ng Civil Service Code.
Oo, tama yung Okay. sagot niya. Sige. So, ang kahapon, partner, parang may nag-text na ba sa atin? Wala So pa far, akong wala pa, nare-receive. But anyway, kung marireceive natin yan mamaya-maya, ay i-announce Inshallah. natin. Kung hindi naman natin ma-receive, pwede pa naman bukas. Okay. Oo. Kasi Ay, may... pakiulit mo partner yung hotline natin para Okay, para sa mga mahalagang mensahe, komento nyo, maaari nyo pong ipadala sa ating hotline number 096702-58733. Okay, partner. Yun. So, eto po, balikan po natin ng saglit yung napag-usapan po kahapon. Kasamang King and Hak ay natalakay po ni Ma'am Almira yung iilan sa mga natapos na mga codes, no? At mahalagang naging talakayan po 'yon. Very informative yung binigay sa atin ni Ma'am, yung mga purpose ng ating parliamentary rules, kung bakit may parliamentary rules, King. O, alam namin si King kahit hindi natin siya nakasama kahapon ay Alam niya. gumagawa siya ng paraan para Para mapanood makapanood na tayo. sa live streaming. Oo. Yes. And then, natalakay din po ni Ma'am Almira, nabanggit din po niya sa atin kung ano ba yung mga powers ng government. Powers No? and function. Oo, powers. Oo. Inisa-isa niya kahapon. Inisa-isa Yun, niya. Oo. powers and function ng BTA natin. Oo. Ibig sabihin partners, no? Ain, marami palang changes sa ating BT rules, no? Sa mga function at saka powers. Marami. Kasi nga, nabago yung admin code natin. Kumbaga, gumawa sila ng panibagong admin code na alam naman natin na talagang maganda yung pagkakagawa. Na yun yung aakma sa kasalukuyang pamahalaan natin. Ayan. At nabanggit din po ni Ma'am Almira yung saan natin makikita yung legislative authority. Although, yung mga iilan dito ay mababasa sa mga e-books na meron tayo sa BTA office po ni Attorney Ras Mitmog. At nabanggit din niya kung ano yung mga batas na naisumiti o nasa batas na, no? Gaya nung admin code, education code, Oo. no? Pati yung isa na hindi pa na isa batas na. At yung mga ongoing, no? Nasa stage na nung pagbabasa ng batas, no? Opo. Kasi may mga stages po yan. Meron. Kanaba paman na ayaron kinisuratan o mga parliament member tano na misubmitiran to, na natigiran na first reading, second reading, mga final reading, ganyan. Kaad na pagukitan yan, kausay iran mamusa mapya. Proseso. Yes, at proseso. sana bago magtao, no? Sumiti nila yung mga ilan na Inshallah. priority codes at yan po. Oy. And also, nabanggit din po kahapon sa atin, no, sa kahapong episode natin, ay yung composition ng Bangsamoro Transition Authority. Dahil alam po natin na 80 po yung dami nila, 80 katawsiran na imanton na akatitimpuan, kurang sa sakataw. 79. Gito, isaw to ko mga update. 79, isaw to ko importante mambuop sa butan ng mga pagaritan. No? So, gaya, ayagia program tano abang sa Moro 101 na datar tano bumambuo pag-eskwela. Kapangagyan tano kasabutan tano sa by subject, Wow. by topic. Step by step. Step. Why? Di tano tanto apakangaganan, lalalan tantano, kapara tano sabutan sa mapya, ikasabut tano ron, mapya ikakwa tano sa ilam mo, sasabutan tano. So, anda tano din matataman ko imanto, katitimpuan gobyerno tano. So, gito yung mga labi tano ron kagay, inshallah na madadagdagan po, no? Madadagdagan yung ating kaalaman. Kaalaman na naman tungkol sa ating talakayan. Oo. Bangsamoro Rules. Parliamentary Rules. Oo. BTA rules. BTA rules. Okay. So, ayan mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong samahan kami hanggang mamaya po ito, alas 10. 1 oras lang po ito, mahalagang talakayan. At mamaya, King, mamaya, may makakasama tayo. Yes, ipakilala mo natin. Or mamaya na natin Mamaya po. ipapakilala para surprise. Para abang-abangan din nila, no? Why? Yung mga interesado dyan. At sana lahat naman tayo ay interesado At etong mag-aral. nakakatuwa din, Hak,
ang makakasama din natin, katulad din nung kahapon, ano, mga kangudaan, ibig sabihin na sumambuso kalumbayan tano, yung mga kangudan, na Okay. siran ba mambuy pakaanggay sa tano sa mga ilumoya mga mikipantag ko BTA rules. Nakaka-inspire po ito dahil at very young age, nakikita na nila, no? Kapang-kapa na nila yung BTA rules dahil Yes. lagi silang nakakasama. Yun yung nila, kumbaga sa luto, specialty nila yun. Specialty. Nandyan sila Naputahe. lagi. Parang si Ma'am Almira lang kahapon. Oo. So, ayun, mag-i-inspire din po ito sa mga kabataan, lalong-lalo na po sa mga nag-aaral. Para yung general information, basic po yan sa atin na obligation natin bilang mga tao na gasabutan tasugang gulas yaka ng mga darpata. Ayan, so mga kaibigan, sa ating pagbabalik, Partner, no? Bago May natin reminder ka pa? makalimutan, no? May gustong magpabati sa ayun, atin kanina, sige, no? batiin mo, Baka syempre. makalimutan natin, no? Kasi sa dami ng iniisip natin tungkol sa pag-aaral natin, no? Binabati ko nga ng isang napakagandang umaga ang station manager natin ng DXMM 107.3 Magnet FM, na si Sir Doms, no? Sir, maraming salamat sa... Hi, sir. Good morning, sir. Okay. Oo, at syempre binabati din natin yung lahat ng kasamahan natin dito sa DXAE 107.3 Magnet FM, and of course, yung CEO po mismo nitong Eskia Broadcasting Center, si Attorney Dato Mike Mastura. Assalamualaikum po, sir. Okay. Ayan, so sa ating pagbabalik, may makakasama tayo dito. Opo. At mananatili po kayo tumutok sa aming programa. Alright, so kami po ay magbabalik pagkalipas po ng paalala. Ilang paalala. Ang Bangsamoro 101 ay sabay na mapapakinggan at mapapanood Lunes hanggang Biyernes mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga sa Eskia Broadcasting Center DXMM 107.3 Magnet FM at Attorney Ras Mitmug Official Facebook page. Sa ating mga tagapagsubaybay, maaari po kayong magparating ng inyong mensahe sa ating hotline number 0919-003-0486 at sa aming official email address norain@rasmitmug.com. Ang Bangsamoro 101 ay sabay na mapapakinggan at mapapanood Lunes hanggang Biyernes mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga sa Eskia Broadcasting Center DXMM 107.3 Magnet FM at Attorney Ras Mitmug Official Facebook page. Sa ating mga tagapagsubaybay, maaari po kayong magparating ng inyong mensahe sa ating hotline number 0919-003-0486 at sa aming official email address norain@rasmitmug.com. Okay, mga kabangsamoro, time check po natin is 10:25 ngayong araw. Dito po sa Sultan Kudarat, Maguindanao. Oo, ang bilis ng oras, King and Hag. Oo, ang bilis talaga ng oras. Kaya wag na natin patagalin, no? Ipakilala natin ang isang ating panauhin. Yes, partner. Pakilala mo na, partner. Opo, mga kaibigan, makakasama po natin from the BTA office po ni Attorney Ras Bitmug Jr., ang isa po sa ating magaling. At siya po ay nakatutok po, no? Sumasama po siya sa mga session para makuha yung mga tamang impormasyon. Oo. So, mangudagya din niya tao, ganda pa no siya, makikinagan no, so bityala sa kita no, makakasama po natin si Ma'am Sara S. Lauban. Siya po ang Political Affairs Officer 2 ng BTA office po ni Attorney Ras Mitmug Jr. Assalamualaikum, Ma'am Sara, and welcome to Bangsamoro 101.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh po. Magandang umaga sa lahat, lalong-lalo na po sa mga taga-subaybay ng inyong pong programa, Bangsamoro 101. Alhamdulillah. Yes, Oo. partner, no? So, tuloy-tuloy pa rin yung ng usapin tungkol sa parliamentary rules. Oh, at tuloy-tuloy ang kaalaman, no? Tuloy-tuloy, inshallah. Opo, at si Ma'am Sarah ay nandito po sa atin para makasama natin, alhamdulillah, at pinayagan niya tayong personal na makasama natin siya dito, ha? Alright. Alhamdulillah. Oo. Ano? Supposedly, ano natin siya, magpo-phone patch, pero the willingness to join with us today. Isang karangalan na makasama ka dito namin sa dito, studio. ma'am. Oo, Thank di ba? Ayan. So, bilang panimula ng ating talakayan at pagpapatuloy na din yung nung naging talakayan natin kahapon, ay pag-uusapan natin ulit, ipagpapatuloy natin yan, yung patungkol sa BTA rules. So, simulan na natin bilang sa ating diskusyon, yung ano ba yung mga karapatan? Kasi may mga nabanggit na tayo kahapon. Ngayon naman, pag-usapan natin, though alam natin itong mga MP, mga parliament member natin, nandyan sila because of their rights din. Sila yung tagagawa ng mga batas natin. Pero, unawain po natin, intindihin po natin, anong po ba yung mga karapatan nila bilang mga MP at maaari po bang ilahad ito ni Ma'am Sarah sa atin? Okay. Okay, as continuation lang po nung ating Chief Mini Alonto nung kahapon na diskusyon niya regarding po sa parliamentary rules, sa under po sa parliamentary rules, nakasaad din po dyan yung rights ng ating miyembro ng BTA. Ang naka-enumerate po dito 11 na rights ng members of the BTA. Unang-una po dyan ay yung equal rights, privileges, and obligations. Parliamentary rules and procedures shall be administered impartially po. Ibig po sabihin yan, lahat, each and every member of the BTA po, meron pong pantay-pantay na rights and Karapatan. privileges. Yes. And during po ng parliamentary rules and procedures, ito po ay ina-administer impartially po. Meaning pantay-pantay po, wala pong bias, wala pong panlalamang na nangyayari. Pangalawa po dyan, the right to receive all notices and schedules of sessions and committee hearings and meetings. Meaning yung ahead of time po ng scheduled session, meron pong nakaka-receive po or nakakatanggap ang mga MPs ng mga schedule ng notices ng mga sa session, sa hearings, Kasi committee hindi meetings. araw-araw yung session. Opo. Okay. As mentioned by our Chief Mini Alonto po kahapon, ang ating session po ay nangyayari po during 3rd and 4th week of every month. Every po. month. Every Yes. 3rd and 4th week. Apo. Ibig sabihin, dalawa. Opo. Dalawang beses sa... Every Tuesday, Wednesday, Thursday okay. ng 3rd and 4th week of the month. Okay. Ayun. So ang labas niya, ma'am, is every month of the session is 6 times sila magsi-session. Yes. In Yun. every month. Opo. Yun, Okay. 6 na beses sa isang buwan. Opo. Okay. Oo, ayun. Klaro natin yan. So alam niyo yan. Tuesday ba yan? Nagsa-start yung session ng... Yes. Tuesday, Every Tuesday, Wednesday, and Wednesday, Thursday, no? Thursday po. Oo, Okay. sige. Opo. Pangatlo po dyan, also is the equal rights to make and present motions. Fourth, the right to second motions po. So, pag halimbawa may mga gusto silang sabihin, they can make a motion po para lang may present sila or in case na may gusto silang sasabihin po ay present. Ayun. Fifth po is the right to a full and free debate and discussions of motions presented before the plenary sessions, committee hearings and meetings. Pwede rin po sila dyan makipagdebatehan. Yung ano po, yung productive po na pagdiskusyon bilang MP po. Oo, kasi ganun sila magdi-discuss. Yes. Oo, ayun. Sige. Dinidiscuss po or hinihimay-himay yung mga issues and Oo, challenges. ganun.
Ganon naman pag nag-agree hack sa mga usapin, di ba? Parang ganito sa atin, karapatan mo magsalita, Tama. karapatan mo mag-react sa mga sinasabi ng mga kasamahan mo. So, ganon sila. Oo. Sige, ma'am. Ang next po dyan, yes. Sige. Ang next po dyan is the right to vote on motions except when they have conflict of interest or financial or pecuniary interest in the legislative measures under consideration, in which case they have to inhibit from participating in the proceedings. So itong pang-anim na right, may mga instances po na, let's say yung kagaya po ng boss namin si MP Attorney Rasul Wymit mo Jr., pag halimbawa meron siyang resolution or bill na nakasalang for botohan, mag-i-inhibit ang boss namin para walang conflict, para maging impartial yung yung botohan po. Pwede siyang ganon, pwede siyang mag-inhibit to vote. Doon sa proposed niya. Yes. Okay. Sige. Next po is right to know the meaning of the issues and questions being debated and discussed. So, ito po ay parang connected po doon sa yung sa previous right na kailangan makaka-receive or makakatanggap sila ng mga notices ng schedules kasi in preparation yan po sa scheduled Upcoming. session. Na At least pag-uusapan. mahihimay, mapapag-aralan yung mga issues. Preparation talaga nila Opo, yan. Oo, yes. Ayan. Sige po. Next po na right is the right to object when the parliamentary rules and procedures of these rules are being violated. So in case po na, sa instances na ito, in case na yung MP po napapansin na may irregularidad na sa procedures during the plenary session po, pwede siyang mag-object and isa-cite po yung parliamentary rules, procedures, and practices po. Ayun. Ganun pala yun. Ganun pala. Oo. So, naiintindihan natin ng isa-isa. Alam mo, masingit ko lang, no? Every guest natin dito talagang excited ako. Kasi isipin mo, hindi lang yung mga listeners natin ang natututo, no? Maskin tayo dito na nag-host, Oo, Nagaaral tayo. tayo. Okay. Naaaral natin at nauunawaan natin. So, So, hindi lang yung partner, nakakatulong tayo sa mga viewers natin, Yun na, sa yun na, nakikinig. So, Okay. makapagbigay tayo ng kaalaman. so sige, dito. ma'am. Sige, Opo. tuloy po niyo, ma'am. Next po na right ng MP is shall not in any debate or discussion of any proposed legislative measure have to suffer personal abuse and attack from the other member. So in case po na may diskusyon or debatehan sa isang proposed measure or proposed reso or bill yan siya, may right po yung isang MP na hindi siya parang i-abuse personally nung isang kapwa MP po. So, yun. They Wala, have every right po na i-discuss yung but at the same time, they are obligated din po na hindi abusuhin yung kapwa nilang MP po. In case na, kung meron man silang, let's say may objectionable po sa issue or sa measure na yun, pwede naman po, they can make a motion, mag-object, pero yung aatakihin or aabusuhin personally, yung medyo personal na yung attack sa MP, yun na po ay bawal sa under parliamentary rules po. Oo, maganda yun. Oo. So parang upamang kaarindigid pagkasugat o to kadiggalin yan no supad rakiran na anan man na mapakaukit yan sa ukit amapya sa kanan yan ba yan ma-attack na supad yan ka-personal ron. Okay. Let's say, dalo nila ni nyaba yung MP na kayanin ibag-propose niya yung measure kasi kwana sa kanin polygamy na sa kanin marakali kalumanin. So parang mga mituba, yung parang sobrang personal din naman. Uway. So, di maka-attack sa personal. Uway. Sige. Okay, Kumbaga sige po, ma'am. professional manner lang sana. Next na right po is the right to access to all the minutes and journals of the sessions, committee meetings, and hearings. This is in relation din po doon sa kanina, aside from the notices ng mga schedules ng sessions or ng committee hearings and meetings, they also have the right po para may sa access ng lahat ng minutes of the meeting, yung journals ng session. Sa journals po kasi, doon na po yung transcription, doon na po yung diskusyon ng, parang verbatim siya, doon na babasa ng mga MP yung previous discussion sa session or ng committee meetings. So, yun po, may right po sila na ma-access Ma-access yun. nila. Uway. Opo. Kasi King, lahat ng napag-uusapan recorded yan eh. So, Yes. syempre, para karapatan nila na pamana may lera no to pero Or i-review nila. Review or Review. tama po. Oh, yun.
Sige, ma'am. And also, other rights and privileges provided po under Bangsamoro Organic Law. And ito po, yung parliamentary rules po. Ayun. So, miya isa-isa niya nagtano, king, nele tanong king, kumaga na isa-isain to, Yung na enumerate. 11 rights of BTA member, no? Talagang nalaman natin yung mga dapat at hindi dapat, no? Okay. Interested? Sige, okay, king. Yes, sa Ma'am Sara Lauban, ang pangalawang tanong namin po, ano naman po yung mga katungkulan at responsibilidad ng ating mga MP? Okay. Well, dahil may mga rights and privilege po itong MP natin, meron din silang kaakibat na duties and responsibilities. And this is provided under Section 11 po ng Rule 2 ng Parliamentary Rules, Procedures and Practices po. Actually, ang pinakaunang duty po ng ating MPs, ating mga MPs po natin, ay to make legislation po. Gumawa ng batas, palisiya, para Yun yung ma-address yung mga... pinaka-main. Yes. But aside from that po, they have these 8 duties and responsibilities po. First one, Yes. yung prepare, introduce, and work for the passage of legislative measures to effectively address social, political, and economic needs and concerns ng Bangsamoro. So dito po, bago gumagawa ng legislation ng ating MP, meron po silang mga paperworks, merong consultations na nagaganap, Consultations from public po. Ng From mga public. stakeholders. Why? Para makuha from the grassroots level, makukuha pa lang kung ano yung, mag-grasp pa lang yung issues and challenges. And that's the time na para ma-address yung mga issues na yun. Okay. Whether So, social, political, or economic issues. So nakikita ko na king and ito ba? So kabagumbal kano kitaban o niya ba ang mga legislative tano so mga parliament member tano na dekan na bangantukan Yes. ato Tama, kabagantalan Uy, bangantal. kanya na mana Bangagyan. pakaukit sa pakaudas pakapagataw pakajinabuta so mga taw siya kanudarpa public consultation Uy. yanin man na napagpawangan nila sa mga taw sa ngini ka ilay no sa niya tupang ka ita nila siya kano legislative sa Meto ba, parliament meto ba? Uy, so tama ito ba po. sa kita no mga tao na makapasabutan tano kano mga MP tano siya kano mga through public consultation inya inasisita nami ang maumbal akitaban siya kano lakita no gobyerno king Uy, kagina, excuse niya ako kinailaysan to maskuha na ukit na once na naisabatas na yung isang batas, no? Kumbaga, aprobado na, di madalo no madakal, nginto kamaya, kasi na minukit, Meto ba? Minukit Meto sa ba? public consultation. Meto ba? Kumbaga, nakaayan sa mga madakal at tao. Kumbaga, adan counterpart nila sa isang batasan to. Kaya na, sabab sa consultation nanto na, nele nila ngini bagumbalanan. Uy. Gito man king ikapian yan king kiudas ko tao. Okay. Oh? Ginan kasi ginan na duty siya and responsibilities na dumadaan sila ng proseso. So, kailangan po nilang mag-consultation ng public consultation po. Okay. Oo. And Ma'am Sara, kasi yun din ang kagandahan, hindi rin masasabi nitong publiko, nitong mga tao, kung hindi nila direct observe yung situation, Yes. para siyang naging stimulus. Opo, tama. No? Gito'y kaya sabapan inudate akas masambag sa kanyan kumbalan sa batas. Uy, tama po yan. Ayun. So, yun ni Kapya na nagkausay tanong saya sa Bangsamoro 101. Talagang educational. Oo. Okay, so sige, Ma'am Sarah. Next po na duties and responsibilities po ng ating MP, they are also obliged to promptly attend plenary sessions, committee hearings and meetings of which they are members or where they are the authors and sponsors of the proposed legislative measures under consideration. So dito po, during plenary session po, as much as possible, they are obliged to attend physically. But because of this pandemic, dahil itong sa pandemic ito, nabago yung rules natin. Inalaw po or parang, yun, inalaw po yung
online na through Zoom meetings po or ng session. Virtual pala, sorry. Yes, virtual session. I mean, virtual yung pag-a-attend nila. And also sa committee hearings and meetings, especially pag yung miyembro po ay isa sa author or co-author ng isang resolution or bill, also, he is obliged po na mag-attend doon sa mga committee meetings na yun para po ma-discuss maigi yung measure niya po, yung resolution niya po or yung bills niya po. Oo, Okay. yun. Kasi nga, So, nasa- obligado no yung isang author ng batas no, obligado na umattend ng reading nung sa session either physical or virtual. Opo. Oo, syempre naman, siya yung may propose nun. Yes, Oo, tama po. siya yung may propose nun, dapat lang na present Para talaga siya. maidepensa niya yung ano niya, yung measure niya po. Oy, kapanon mambo iki bitiaran ka ko bitiara asemi Wala ka punra ka, Kuway. us ka mismo kisinganin ron na nadakaro Dakaro sa bakadarpa. gito, darpa. Tama Yun. po. Sige ma'am. May mga exemption naman po eh. Let's say po pag may mga valid reasons sila or may sakit, like may sakit or may travel po, pwede naman po, pero they have to notify yung sa SecGen, sa BTA, ahead of time para po ma-arrange, magawaan ng arrangement yung pag-schedule ng bills or resolutions okay. niya po. Okay. Oh, yes. Sige. Alright, so meron pa doon ma'am? Yes, ang pangatlo po na duty nila is to stay in the session hall and committee rooms until the end of the session, committee hearings and meetings. So hanggat hindi po natatapos yung session or yung committee hearings or meetings, kinakailangan po na magstay sila doon, magstay po sila doon sa session na yun or sa committee hearings Tama na nga yun. naman. So hindi sila aalis. Yes, opo. Para alam naman nila kung ano yung output or outcome ng meetings na yun. Kumbaga during the time sila yung isa sa importanteng Especially pag votation, kailangan makorum kasi sila eh. Ayun. Next po na duty, must be ready to intelligently participate in the debate of the legislative measures under consideration either in the plenary, committee hearings and meetings, or public consultation. So this is also in line or in connection with the first duty ng MP, kinakailangan po intelligently prepare sila sa measures nila po during committee meetings or session po. Oy. So yanin man na natatalangad din sumanggi ginawa nila. Okay. That's why kailangan yung notices po ng session or ng meetings, mabigay sa kanila at least 3 days before the scheduled session or para makapag-prepare sila doing their yung in-depth research para sa measures po nila. Oy. So, ayun sa sinabi ni Ma'am, no? So, Ma'am Sara, so marami po tayong natutunan tungkol dito sa mga BTA rules ng mga buting mga MP natin, Ma'am. Way Ning. na tuba mambu isa pa pan mga pagali nami date bun as so mga MP tano so mga parliament member tano na silan den itaratanto kasasarigan o madakalataw. Huwag. Nagyayaya responsibility mga mapuro tanoya, parliament member tanoya na isasarig o mga tao, isasarig umasa so ginaweran. Prakirang kasiran din imaka aloy ko singanin umadakalataw, King. Mashallah. Oy. So sige ma'am. Okay, para i-continue ko na lang po ng buo para kasi baka maubos ang oras natin, sorry. Sige po, sige po. So, tuloy-tuloy. another duty po nila is they can speak openly but shall allow everyone his turn to speak. Next po, they must treat everyone with respect and courtesy and shall not use abusive and insulting language or impute accusation of dishonest conduct or corrupt practices against fellow members of the BTA. So parang interrelated po itong dalawa. They can speak openly, pero at the same time, they are obligated po to practice yung code of conduct. Yung kailangan hindi abusive yung mga languages nila, hindi po sila magmura, especially on air, during plenary sessions, or even sa committee meetings or hearings po. Next po na duty nila is to follow the rules of debate as provided dito po sa parliamentary rules. And last one po is to perform such other functions and activities as may be lawful and necessary to ensure passage of legislative measures needed to effectively address the social, political, economic needs and development for the Bangsamoro po.
Ayun. So, ito ba na isa-isa din sa mga sangan, duties and responsibilities sa pama na sangan at ndugalubakan ng mga MP tano. Mga So, MPs tano. malo sa maya na nakuhanan sa oras tano, King. Malo natimalan, ha? Natimalan ka, maso na pa'y tanong gid sa mga bityala tanong Why? yan. Duwa ka question pa nito mga partner. no? Matagpan Medyo- wati man, no? Masok kele ko na, makambalingan pan si Ma'am Sara niya. Okay. Ituloy-tuloy natin, no? Ma'am, Okay ano po. naman po, o meron po bang ipinagbabawal sa ating mga member of parliaments? Yes. As provided po sa Section 14 nung same rule or the Rule 2 ng Parliamentary Rules, pursuant to Section 15, Article 7 ng Bangsamoro Organic Law, the Chief Minister, Deputy Chief Ministers, members of the Cabinet, and members of the BTA during their term shall not engage directly or indirectly in any business or commercial enterprise in the Bangsamoro Autonomous Region where there may be a conflict of interest in the exercise of their functions. So in this prohibition po, aside from that, in addition to Section 14, Section 15 also provides prohibited business and pecuniary interests. First one, it shall be unlawful for the Chief Minister, Deputy Chief Ministers, members of the Cabinet, and members of the BTA to directly or indirectly engage in any business transaction with the Bangsamoro government or with any of its authorized boards, officials, agents, or attorneys whereby money is to be paid or property or any other thing of value is to be transferred directly or indirectly out of the resources of the Bangsamoro. Ayan, hello? Okay. Next po is to hold such interest in any cockpit or other games licensed by the Bangsamoro government. Third, purchase any real estate or any property forfeited in favor of the Bangsamoro government for unpaid taxes or assessment or by virtue of a legal process at the instance of the Bangsamoro government. Next po is be a surety for any person contracting or doing business with the Bangsamoro government for which a surety is required, and also possess or use any public of the Bangsamoro government for private purposes. So these are the prohibitions po na prohibitions or pinagbabawal sa Chief Minister, sa ating Deputy Chief Ministers, members of the Cabinet, and even po sa members of the BTA po. Ito po siya ay parang in line or consistent po sa Republic Act 6713 or the Code of Conduct and Ethical Standards para sa mga public officials and employees. Kasi policy naman po ng ating state na public office is a public trust. Yun po. Ayun, so talagang napakaganda ng discussion. Maganda yun kasi nagiging klaro din sa atin kung ano yung mga ipinagbabawal sa ating mga MP. Oo. So, para po masundan din po ng ating mga viewers and listeners, King, meron tayong Yes. website and Yes, sa lahat po e-books, nagsubaybay no? sa aming programa. Meron pong kaming official page, no? So maaari po kayong mag-like at mag-comment sa aming Attorney Ras Mitmog at Bangsamoro 101. Oo. So, eto pa, kasi kinakapos na tayo ng oras, Ma'am Yes. Sara, no? Nabanggit po kahapon na ni Ma'am Amira ang tungkol po sa legislative at executive authority ng ating Bangsamoro government. Maaari po ba nating balikan yung ating mga executive officers at kung ano-ano po yung kanilang mga powers and functions? Okay, itong sa under Rule 3 po ng Section 1, the executive officers of the Bangsamoro government shall be the Chief Minister, the Deputy Chief Ministers, and the Cabinet Ministers po. As you may recall po kahapon, na-mention po ni Chief Mini Alonto yung mga ministers ng mga each ministries po, they are executive officers din po. Also, yung mga Deputy Chief Ministers natin, si MP Ali Sulaiman po and yung late MP Abdul Sarin po.
Yun po sila ang mga executive officers. Okay. Talagang mainit na talakayan, no? Mga kaibigan, mga kabangsamoro, manatili pong nakatutok sa ating programa sa pagbabalik naming pakalipas ang ilang mahalagang paalala. Ang Bangsamoro 101 ay sabay na mapapakinggan at mapapanood Lunes hanggang Biyernes mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga sa Skia Broadcasting Center DXMM 107.3 Magnet FM at Attorney Ras Mitmug official Facebook page. Sa ating mga tagapagsubaybay, maaari po kayong magparating ng inyong mensahe sa ating hotline number 0919-003-0486 at sa aming official email address norain@rasmitmug.com. Ang Bangsamoro 101 ay sabay na mapapakinggan at mapapanood Lunes hanggang Biyernes mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga sa Skia Broadcasting Center DXMM 107.3 Magnet FM at Attorney Ras Mitmug official Facebook page. Sa ating mga tagapagsubaybay, maaari po kayong magparating ng inyong mensahe sa ating hotline number 0919-003-0486 at sa aming official email address norain@rasmitmug.com. Ang Bangsamoro 101 ay sabay na mapapakinggan at mapapanood Lunes hanggang Biyernes mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga sa Skia Broadcasting Center DXMM 107.3 Magnet FM at Attorney Ras Mitmug official Facebook page. Sa ating mga tagapagsubaybay, maaari po kayong magparating ng inyong mensahe sa ating hotline number 0919-003-0486 at sa aming official email address norain@rasmitmug.com. Okay, mga kaibigan, kami po ay nagbabalik. Time check po natin. 10:55. Wow, ang bilis ng oras mga partner Sige partner, no? So tuloy natin yung katanungan natin kay Ma'am Sahara. Okay, dire-diretso muna partner. Okay, partner. Ay, Ma'am, yung last question namin po about sa BTA rules. Saan po namin pwede mabasa ang rules ng BTA? At para sa aming mga listeners at viewers, maaari nyo pong i-download ang BTA Parliament Rules, Procedures, and Practices bilang e-book mula sa aming website www.rasmitmug.com. Ayun. So parang nabanggit mo na yung ibang sources doon. Yes, yes po, kasamang Tep. link. Excited siya. Ibigay na lang natin ni Ma'am Sara sa atin kung saan pa yung ibang sources. Okay. Sige po. Yung sa nabanggit niya po kanina, ang aming e-book na po ito ay libre at maaari magamit ng sino mang nagnanais na basahin at intindihin ang mga panuntunan at pamamaraan ng Parlamento ng Bangsamoro. Makikita nyo rin po itong Bangsamoro BTA Parliamentary Rules mula sa official website ng BTA. You may visit parliament.bangsamoro.gov.ph po. Ayun. So maraming salamat kay Ma'am Thank you so Sara much Lauban. Yes. Napakagaling ng kanyang naibigay sa atin na kaalaman. Kaalaman. Aral. Alhamdulillah, mashallah. At sana po ay may nakuhang aral yung ating mga tagapakinig sa radyo at mga tagapagsubaybay natin sa ating live streaming sa ating Facebook. Ma'am Sara, maraming salamat Thank sa you po. pag-join sa amin. It's an honor Hope po. to have you next time here sa ating Hopefully, makasama ka namin muli. Inshallah. Ayan. Thank you. Alright, so baka may Assalamualaikum. last message si Ma'am sa ating tagapakinig. Okay. Nagpapasalamat na lang po kami sa lahat po ng taga-subaybay ng aming programa, The Bangsamoro 101. And manatili po kayong makisubaybay, maki-update para sa parliamentary rules practices ng BTA po. Thank you so much. Ayun. Okay. So At hindi maraming lang yan, partner, no? salamat. So,
magtatanong na tayo sa mga viewers natin. Mamaya, at saka- King. Mamaya yung ating Mamaya? question. Sige. Okay. So, again, maraming salamat kay Ma'am Sara. Sa aming pagbabalik, abangan niyo po ang katanungan ni King para sa episode na ito. Ang Bangsamoro 101 ay sabay na mapapakinggan at mapapanood Lunes hanggang Biyernes mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga sa Skia Broadcasting Center DXMM 107.3 Magnet FM at Attorney Ras Mitmug official Facebook page. Sa ating mga tagapagsubaybay, maaari po kayong magparating ng inyong mensahe sa ating hotline number 0919-003-0486 at sa aming official email address norain@rasmitmug.com. Ayun, maraming salamat ulit kay Ma'am Sara Lauban at yun, nakasama natin siya kanina dito sa studio. At sana na rin nakaanggay tano ang mga barapan taga Ilamo, mapiyagid ang mga Ilamo ito ay nang ganing salakitan no hak. Uy, na kailangan ko man na medyo bastante nito. Ugid na di tanong punta mo lang na. Arpon Uy. mga katundog ang mga guest Oo. na At batiin ko lang din, bago tayo maubusan ng oras, binabati Okay. ko yung lahat ng ating mga viewers sa ating live streaming, sina Ma'am Jehan Mitmog. And of course, kay Ma'am Attorney Toy. Hello po, nanonood po si From Attorney. Davao City. Hello po, from ma'am. Stay Davao. safe. Yes, and kay Yasser Jafar, nanonood daw siya from Marawi City. And of course, sa ating COS, si Ma'am Amira. Hello po. And again, sa lahat ng ating mga kasama dyan sa office. Maraming salamat. Okay, at binabati ko rin ng isang magandang umaga at magandang pakikinig ang ating mga frontliners, no? Men in uniform, mga health workers natin. Stay safe po kayong lahat. Yes, and also kay Bayhib Yamaludin from Qatar. At sa kay Auntie Bayngan Ibrahim, nanonood siya from Qatar. And Yes. that's Silungan from Davao City. Yan, i-congrats ko po yung bagong kasal na si Vice Haira Aloya and Dato Ibrahim. So kaya pala wala ka kahapon. Yes so po. namisto ka. Sorry, mga And also boss. binabati din po natin yung mga kaibigan natin dyan sa North Cotabato, si Saripa Khan. Hello, okay? So again, may tubon mambo, padsalaman tano, kaditano gele sa mga ngalan, no, ba makikinig sa kita no siya, kano mga radyo nilan, uged na matag di nami gele, mga ngalan no siya, nagkagadamami, kagadamami, inang kanumon, ka matanog sa mga radyo no, nakinago sa mga bityala tano siya, abala pantag, magkipantag kano topic tano, BTA rules. So oras tano sa maya na 2 ka minutos bo na gapupos din so program tano kanunya ba agay para kano program tano abang sa Moro 101 tatagito tano din magataw kasamang hack. Okay? So bago tayo magpaalam, no, yung katanungan natin para sa 50 pesos load. Sige, In. Sige. Okay, King? Opo. So, ano po yung... Ang tanong natin ngayong araw ay Ano po yung topic natin ngayong araw? Ayun. Ayun. Ano po yung Okay. pamagat ng ating topic at pamagat ng discussion Discussion natin ngayong natin araw? Okay, na kung sa- saan naging continuation ito nung kahapon. Okay. At saka yung mga participants natin na maaari makatanggap ng load, maaari niyo pong i-text ang inyong kasagutan sa hotline number natin 0967-58733. Ulit ko 0967-0258-377. Okay, so magpapaalam na tayo, Hak. Okay. At 1 minute na lang. Sige, unahan mo na, Hak. Okay, kami po ay magpapaalam at maraming salamat at inaanyayahan po namin kayo sa susunod naming mga kabanata sa programang Bangsamoro 101 dito lamang po sa radio station natin 107.3 Magnet FM. Ito po ang inyong lingkod, Haron Sakilan, na nagsasabi ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At ako naman po, si Abdul Aziz Monte. Yes, at yun po, maraming salamat po muli sa lahat po ng sumubaybay po sa ating episode ngayong araw. Hanggang sa mga susunod po na episode, muli ito po si Norain Ibad Lambitan at kami po ang inyong nakasama sa ating programang
Bangsamoro 101. Bangsamoro 101, mga konkretong kaalaman tungkol sa mga kaganapan at talakayan ng mga mambabatas na binubuo ng membrong Bangsamoro Transition Authority ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Mga usapin tungkol sa kahalagahan ng bawat posisyon na bumubuo ng istruktura ng parlamento ng autonomong rehiyon ng Bangsamoro. Magpapaliwanag ng bawat batas na naisumiti upang higit na maunawaan ng mamamayang Bangsamoro. Magsusubaybay sa mga bawat hakbang ng mga mambabatas bilang mahalagang bahagi ng progresibong pag-angat ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bangsamoro 101, hangad po naming maibahagi sa lahat ng ating mga kababayan. Mula dito sa Maguindanao,